Isa na namang bagong impormasyon ang natuklasan sa suspendidong alkalde ng Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Naispatan kasi umano ito sa bayan ng Iloilo habang ito'y naglalakad. Samantala, nakahanda na ang kanyang detention facility ng Senado kung saan dito siya ikukulong sakaling sumuko na ito o maaresto. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matatandaan na ang class picture na ito mula taong 2001 at 2003 ay kuha sa Grace Christian High School sa Quezon City na ngayon ay Grace Christian College at ayon sa mga ilang dating estudyante, ang isang bata sa mga litrato ay tinatawag umano nilang Waping na may apelidong Guo. Heto siya noong grade 1, grade 2 at grade 3, tugma sa sinasabi ni Senator Win Gatchalian sa nakaraang pagdinig ng Senado nang ilabas ang school record at alien certificate registration na ginamit ni Mayor Alice Guo sa pag-enroll. Nagpasa rin umano ito ng birth certificate na galing China. Dalawa naman sa mga dating kaklase ni Mayor Alice Guo ang lumutang na nakiusap naman na itago ang kanilang pagkakakilanlan para sa kanilang seguridad. Isa sa kanila ay seatmate umano ni Mayor Alice Guo. At ito ang kanilang matinding revelasyon. Naalala ko lang bigla, may Waping ko ako na classmate ng grade 2. Pag uwi ko sa bahay, sinerch ko yung class picture namin. Tapos, yun nga, parang ang galing kasi may resemblance nga siya. Parang ilang years, 3 years, 4 years older siya. Isa rin siya sa pinakamatangkad na girls. Bukod sa tangkad niya, mas mature siya kumpara sa class na. Yung Chinese accent niya before, talagang mas makapal kumpara ngayon na kaya na niya mag-Tagalog. Pero nung naalala ko, ang barok talaga, putol-putol. Parang naging teachers namin ng element, parang wala namang routine. Nagkataon na nag-scroll ako ng Facebook. Sabi ko, ba't parang familiar? Hinanap ko sa bahay yung class pictures ko ng grade 1, grade 2, grade 3 kasi naitago ko pa siya. And nakita ko, yun pala yung parehong picture. So nakita ko na classmate ko pala siya ng grade 1. Tapos nakita ko din, chinek ko din yung ibang class pictures ko. And pati grade 2 pala classmate ko din siya. Initially, when the news came in, nag-ring na ng bell sa akin yung Waping. Kasi kung may classmate ako na Ping, natatandaan ko rin na galing siya ng China last week. I think, nung ninabas ni Senator Sherwin, sabi niya, 2000 to 2003, grade 1 to 3. Tapos nakabatch ko nga talaga. Ano nga itong Waping na to, si Ping. Sabi ko agad yung mom ko, sabi ko, hanapin mo yung class picture namin. Sino po siya dyan? Siya yung wala sa line. Nasa second row, yung matangkad na babae. Nagtatagalog siya, Miss Rian. Pero sobrang pulo. Baka matawa kayo, pero talagang namumurot siya, ganyan. Kung hindi mo pahiramin ng pencil, very physical, parang power tripping. Isa ako sa mga hiningihan niya ng pencil at erasers. Even during class, natatandaan ko makaya pa siya ng fruits niya. Kaya want to remain anonymous para for our safety din. Ayaw madamay, syempre. Nakakatakot din, syempre. Kasi, for sure, if may ganun siyang connections na Pogo, syempre, ano pa yung pwede niyang maging connections within our community? Samantala, nakahanda na ang bagong detention facility ng Senado kung saan dito ikukulong si Mayor Alice Guo sakaling sumuko na ito o maaresto. Meron itong CR, meron ding water dispenser, may aircon at may mesa. Titiyakin raw ng Senado na magiging komportable at magiging ligtas sila. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian na posible umanong nakalabas na si Mayor Alice Guo sa bansa gamit ang kanyang Chinese passport. Hiniling rin ni Senator Win Gatchalian na sa lalong madaling panahon ay mahanap at mahuli na ito, lalo pat may mga natatanggap na raw siyang mga pambabanta sa kanyang buhay. Pero sa bagong video na ito nakuha ng isang netizen ay naispatan daw nito ang alkalde sa bayan ng Iloilo. O sa Alice Guo? Regli sa Alice Guo, wala siya kalikatin hearing, oh. Nakita ko ngayon sa social media kung saan nagkukulong si Alice Guo. Yan. Napakaganda, naka-aircon, naka-double deck, naka-foam, ganyan, malinis. Tapos ang dami nagko-comment, bakit daw ang sosyal ng kulungan? Samantalang yung iba, pag may kasalanan, talagang grabe naman talaga yung city jail natin, 'di ba? Grabe talaga yung kulungan. Talagang mapapaano ka na lang talaga, 'di ba? Madumi. 'Yun ang bakit daw si Alice Guo napakasosyal? Tapos may nag-comment doon, nakita ko na parang bakit ganun pag mga mayayaman, ang gaganda daw ng kulungan, pag mahirap, pag dukha, wala. 'Di ba? Napaka-cramped.
ng city jail. Tapos may nakita akong comment doon, iba daw yung kulungan ng mga taga-senado at iba daw yung kulungan ng mga, yung normal na tao. Tapos napaisip ako, yes, pag mayaman ka, tapos may duka, iba kayo ng estado sa buhay. Pero once na nagkaroon ka ng kasalanan, parehas na kayo ng tao. 'Di ba? Parehas nagkaroon ka ng kasalanan, senado ka man, presidente ka man, ikaw pa si small laude, at the end of the day, may kasalanan ka, pare-parehas na kayong tao. 'Di ba? Dapat dapat equal talaga yung trato, fair treatment. Mayaman ka man hindi, fair treatment. Kung ano yung nararasasan ng mga dukha sa kulungan, dapat yun din ang maranasan mo dahil parehas lang kayo nagkamali. Parehas lang kayong tao. Yung power na meron ka before, yung yaman na meron kang before, wala na yan dahil nagkaroon ka na ng kasalanan katulad ng normal na tao. Kaya dapat fair treatment, kung saan nakakulong, dapat doon din lahat ng tao. 'Di ba? Hindi pa pwedeng yung isa porket mayaman naka-aircon, hindi pa pwede yun. Bakit? Nagkamali siya eh. Diyos ba siya? 'Di ba? Good evening, Christian. Presidential Anti-Organized Crime. Nako, nagkamali ako. Sorry. That's okay. Oo. That's okay. Sorry. That's okay. Oo. Anti-organized crime. Oo nga, nako, sorry. I misspoke at mali rin yung naisulat ko dito. Anyway, habang nag-interview tayo, ko-correct ko to, ha? That's okay. That's okay. No problem. Yeah. Hindi, Go ahead. kailangan Let's go accurate ahead. tayo. Okay, unang-una, nabigla ba kayo dyan sa revelation ng PAGCOR or basically you knew about it? Already? Alam na po namin na talagang kahit papaano may legal na kaugnayan si Ginoong Roque dito sa Lucky South 99 kasi una nga po nakita natin yung kanyang mga dokumento at saka yung dokumento ng kanyang executive assistant, yung pinapasumpina na ngayon ng Senado, si Mr. De La Serna. So we saw some documents as early as June 9, no, na nagpapatunay na may legal relationship siya. Pero gaya nga nung aking sinabi nung una, sapagkat ang nakita lang naman namin yung mga dokumento, the documents by themselves, they're not suspicious po, ano. Kaya lang, syempre, nagsalita kasi si Chairman Al na yung unang konteksto para bagang pinipressure sila. So, interesado din kami ma-confirm kung siya nga ba talaga yon. Nung siya na nga po, kanina, nung una namin narinig, sabi namin, baka mamaya person of interest na nga ito. Kaya lang, niliwanag ulit naman nila nung papatapos na yung Senate hearing na kung ano daw di umano yung konteksto nung pag-uusap nila. So, we'll just have to talk with PAGCOR to get the real picture, no? Para makita namin kung dapat pa ba nating imbestigahan ito o wag nating imbestigahan dahil wala tayong makukuhang ebidensya laban sa kung kanino man sa usapin na ito. Pero so far, as far as the PAOK is concerned, how are you treating Harry Roque? Person of interest po lamang, no? Sapagkat nagtaka nga kami paano nakita yung kanyang mga bank statements doon sa Lucky South 99. We saw a number of bank statements bank statements such as his dollar deposits, no, yung kung ako nagkakamali may isa pa doon joint account with his wife, no. So nagtaka lang kami bakit ba yung mga documents ni Sir Harry Roque nandoon sa Lucky South 99. So bakit mo ipapatago, bakit pakalat-kalat yung ilang mga dokumento mo doon sa lugar, no? Pero yun nga, by itself, it may not constitute something criminal. Kaya lang, gaya nga ng sinabi namin ni Undersecretary Gilbert Cruz, kinakailangan may mag-uugnay. So, yung testimonya ni Chairman Al, initially we thought may something sinister behind it. Pero kanina, in public, wala naman siyang pinatutukuyan na ganoon, Christian. So kami, person of interest lamang po siya. Pero sa inyo ba, as far as PAOK is concerned, nakabase lang po ba kayo doon sa nalaman na o napag-alaman na ng PAGCOR? O meron kayong sariling investigasyon kung saan meron kayong nakuhang additional about Harry Roque? That's a very good question, Christian. Siyempre, hindi naman tayo aasa lamang sa mga dokumento or testimonya ng isang ahensya. Kami rin po ay naghahalukay sa ngayon
hindi lang tungkol kay Ginoong Roque, kundi patungkol na rin sa ilang mga individual na may kinalaman sa pogong ito. Sapagkat may mga nakikita tayong mga pangalan na pwedeng maugnay dito sa problema sa PORAC, mga former, current government officials, no? Kasi tandaan natin, the statement of the Executive Secretary is we should follow where the evidence leads us. Alam naman natin na ang chairman ng PAOK ay dating punong maestrado. So, kung anong ebidensya ang nakukuha namin, nahalukay namin, kung anong lead, susundin lang po namin. No? Okay. Isa-isahin po natin yung mga natagpuan yung dokumento na may kaugnayan kay Harry Roque. So binanggit niyo yung bank statements, tapos meron pang lahat ba ito puro Xerox copy, puro photocopy po ito, no? No. The documents that we got appears to be original documents. Pero syempre best evidence rule, it will really depend kung iyon ay authenticate ng mga court officers kung saan po nanggaling yung mga dokumentong yun. Pero they don't appear to be photocopies, Christian. So sa unang pagtingin niyo, mukhang issued by the banks. Tama ba? Yes, may mga deposit slips, may mga bank certifications, no? Saan po dun sa mismong Pogo Hub nyo natagpuan itong bank statements na may pangalan ni Harry Roque? Well, hindi ko malala exactly kung anong specific villa or admin building, pero I am quite sure na yung documents na yon ay nakuha sa lugar kung saan nakuha rin yung mga dokumento ni A.R. de la Serna. Okay. Ilang bank statements po yung nakita nyo? Or ilang bangko rin? As far as you can remember. Parang dalawang bangko, kung di ako nagkakamali. No. Hindi ko napapangalanan yung bangko, pero dollar deposits sila, Christian. Joint account ng mag-asawa. Pero sabi nga po namin, nagkataon lang siguro na nakita namin doon, kaya kinonsidera namin siyang person of interest, subject of investigation. Pero kung may matatagpuan pa kami beyond the bank statements, depende na po yun kung gaano kami kalalim maghuhukay ngayon. So, nakadepende talaga ngayon. So, hukay kami ng hukay na lang, Christian. So far, sa pagtatanong nyo po, ano po ba yung mga nasilip nyo? Bakit nandun yung bank statement si Harry Roque? Yun nga, kasi dapat mag-appear na si Mr. De La Serna. Kasi sa kwarto ni De La Serna nakuha lahat ng mga documents na yun eh. Siya makakapagpatunay, makakapagbigay ng tunay na kwento. Kung ano nga ba talagang ginagawa ng mga dokumentong yun doon sa kanyang kwarto. Si De La Serna po ba, yung si Mr. Supranational, nakausap na po ba ito ng PAOK? Ay, tinatawagan po natin at saka iniimbitahan din po ng Senado. Ayaw makipag-ugnayan po eh. Kaya kung ako nagkakamali, nasugpina na po siya kanina. At kapag hindi pa rin niya nag-appear sa susunod, baka may warrant of arrest na po yan. Pero si Atty. Harry Roque, nakausap niya na po ba? Since nagkaroon ng raid at nakita yung kanyang di umano'y bank statements. Si Mr. Roque, hindi pa po. Kanina lang po namin kasi na-confirm yung mga ibang mga bagay-bagay. So, we will confer with CIDG kung ano ang magiging subsequent namin na mga moves kung meron man. Okay. Bukod po sa bank statements, ano po yung mga nakita niyong dokumento linking Harry Roque dito sa PORAC Pogo Hub? Well, yung mga documents galing sa PAGCOR na isinapubliko naman kanina ng PAGCOR, no? So, we've gotten certified true copies of the letters of application, the entire folder, so to speak, application folder ng Lucky South 99, nakuha na po natin yan, certified true copy, at naka-indicate nga po doon na ang kanilang legal officer within the organizational chart of Lucky South 99 ay si Mr. Harry Roque. So, posible naman po siguro na totoo yun sapagkat sabi nga ni Chairman Al, nag-appear si Mr. Roque together with Cassandra Leong doon sa PAGCOR at saka nakipag-meeting siya kay Chairman Al at saka kay Atty. Fernandez. So, medyo marami pong pwedeng mag-ugnay, mga links. Sapagkat sa aming pananaw,
merong ugnayan. In fact, merong, anong tawag nga ba rito, nag-share ng board of directors, kung di kami nagkakamali, at saka sharing ng beneficial owners, yung Whirlwind Corporation, at saka yung Lucky South 99. Kaya nga patuloy yung aming pag-iimbestiga, Christian, no? Nakita niyo naman siguro, yung PAOK, hindi kami trigger happy. Hindi katulad ng iba na pag may nakuhang whatever na document, file na agad, yun na yun. No, we do document examination, we dig through the documents. Kaya pag nag-file kami ng kaso, sigurado kami malakas yung ebidensya namin dun sa mapapile namin ng kaso. So, tinitingnan namin yung relasyon noong Lucky South at saka ng Whirlwind Corporation because of the interlocking board of directors, interlocking beneficial owners. Okay, kasi nabasa niyo po ba yung statement ni Harry Roque? Mahaba yung sagot niya dyan, di ba? So, dinideny niya na meron siyang legal connection or legal counsel siya nitong Lucky South 99. Lucky South. Tapos, ang sabi rin niya, nung panahon na yon hindi pa naman daw to illegal. So, hindi siya pwede, kung sakali man siya yung abogado, he was not representing an illegal pogo. Okay. Pero, ang iginigiit niya rito kasi, tama po ba, yung Whirlwind, ito yung nagpaupa doon sa Lucky South 99. Tama po ba? Yes, yes. Tapos, ano po si Cassandra Ong? Ano siya sa Whirlwind? No, Cassandra appears to be the authorized representative or one of the members of the board, one of the beneficial owners noong Lucky South, yung lessee ng Whirlwind Corporation. Kaya okay, nga lang, umuupa. Yeah, sila yung umuupa. Kaya lang nga, Christian, hindi kami naniniwala kasi na mag-iba yung Whirlwind at saka yung Lucky South sapagkat may interlocking silang mga beneficial owners, may interlocking individuals na mag-uugnay dito sa dalawang korporasyon na ito. Okay. So parang isa lang siya. Pero pinapalabas na isa, umuupa ron sa isa. Pero pag inanalyze siya, isa lang sila. Pero pinalalabas sila na magkahiwalay sila. Edi, kung totoo yan, edi kalokohan itong sagot ni Harry Roque. Kung re-represent lang niya isa, isa lang naman pala siya kung sakasakali. Siguro nakalimutan ni Ginoong Roque na yung Lucky South 99 ay na-raid na po yan na as early as 2020. No? So as early as 2020 na-raid na po yan ng DILG doon sa kanilang isang opisina, kung hindi ako nagkakamali, sa Angeles po. So remember, it was closed. Their operations in Angeles was closed because they were engaged in the kidnapping of more than 40 Chinese nationals. No? Okay. So the very same Lucky South 99 that resurfaced in other parts of the country, Vigan, Lawag, Ilocos Norte, Porac, is the same Lucky South 99 na na-raid doon sa Angeles City. No? So, they're one and the same. It's part of one criminal organization engaged in money laundering scams and the like. No? So, hindi pwedeng sabihin dito. Ito yung sagot sa sinasabi niya na hindi pa naman siya illegal nung time na nangyari di umano itong pakikipag-usap niya sa PAGCOR. Yun po yung lumalabas. Probably because he was referring only to the June 4 and June 7, 2024 raid. But referring back to the 2020 raid, it has been illegal for quite a long time. Okay. Yung binabanggit yung interlocking members or board of directors, can you elaborate on that between Whirlwind and Lucky South 99? Yes. Alam mo, doon sa Senado, may pinakitang not the one today, the previous Senate hearing, may pinakitang pictures si Senator Ontiveros noong groundbreaking ng phase 3 noong Lucky South 99, no? Ng Whirlwind Corporation. Ang nandoon ay si Cassandra Lee Ong at saka yung isang Chinese national na nilabasan na rin kanina ng subpina ng Senado, si Warren Wu, no? So ito si Warren ay isang retired Xiamen police na nakita rin natin doon sa kampanya ni Alice Guo, no? So itong mga tao ito, si Cassandra Lee at saka si Warren Wu or Warren,
Sumuporta po sila doon sa campaign ni Mayor Guo noong 2022. So sila rin nakita doon sa groundbreaking nung Lucky South 99 ng Whirlwind Corporation. Ngayon, kung ikaw ay nagpapaupa lamang o umuupa ka lamang, bakit ikaw yung magpapatayo ng structure na upahan mo? Bahagi ba ng pag-upa mo? So dapat makita, i-release nila yung contract of lease. Kung talaga ba na sila nga ba umuupa lamang o hindi. Kasi nandun sila sa groundbreaking. Sila mismo ang nagpapatayo ng structures. Akala ko ba umuupa ka lang? Di ba pag uupa ka lang, ang upahan mo yung structure, hindi yung pagpapatayo ng structure? Para masyadong involved. Syndicated Yes, by the sure. photo. Yeah. So may interlocking talaga. Kaya sana mag-appear na sila sa Senado, no? At nananawagan din kami sa Philippine Statistics Authority to look into the birth certificate or the certificate of live birth of Catherine Cassandra Leong. Pilipino nga ba itong babaeng ito? No. We could be wrong. Maaring Pilipino talaga siya. But because of what's happening with the Guo siblings, mas mainam na matingnan natin kung itong babaeng ito na nagpapakilalang Pilipina ay Pilipina nga ba. So let's check. Let's just do a proper due diligence. Okay. Can you elaborate also on the on this character, this person, si Catherine Cassandra Leong? How is the PAOK treating her? Sa amin talaga, isa po siya sa kakasuhan namin. Isa siya sa mga bahagi ng aming case build-up sapagkat alam po namin na isa siya sa mga utak netong operasyon ng PORAC and Bamban. No. So, una po siyang lumabas, nag-manifest sa amin, naging interesado kami sa kanya. Remember, may naging usap-usapan na si Mayora ay merong helicopter. Tapos nalaman namin na yung isa sa mga nagpapalipad ng helicopter na Mayora ay si Cassie Lee. No, si Catherine Cassandra Leong, si Cassie Lee. So, nakuha na namin siya ng litrato. So, naging magmula noong Bamban up until PORAC, naging bahagi na siya ng investigasyon namin. So, Christian, remember over the weekend, the provincial government of Pampanga, together with the provincial police office of Pampanga, raided a mansion in PORAC na basically magiging joke ang yung structures nila Pablo Escobar at saka ni El Chapo because of the magnificence, no, of the structure, this the extravagance of the structure. Alam mo kung sino may-ari nun? Cassie Lee. The subject of the search warrant was Catherine Cassandra Leong. Cassie Lee. So kung nakita mo yung structure, 2.2 hectares with their own hindi ako sure kung man-made yung lake or talagang natural yung lake, with an underground firing range with a level of sophistication that would put to shame our own the government's firing ranges. That must have cost at the very least hundreds of millions of pesos, no? So Okay. ganun sila kayayaman, Christian. So itong si Cassie Lee, ito yung nare-represent ni Harry Roque. Tama po ba? Yes, according to the statement of the former presidential spokesperson. Okay. Ilan taon na po ito si Cassie Lee and nasaan na po siya ngayon sa pagkakaalam niyo? Yung una naming balita, akala namin she was in her late 20s, no? Kasi yung unang information nakarating sa amin, 23. But later on, we found out that her age is around the age of Alice Leal Guo. No? So halos magkapareho lamang sila ng age between the range of 34 to 37. They are within that range. So ang tanong ay kung nasaan po siya, in as much as hindi, to be honest, we don't know where she is. We do hope that she would appear in the Senate para maliwanagan. Alam nyo, matulungan lang masana tayo, no? Kasi itong mga taong ito, they are the ones who would qualify as witnesses kung may tuturo lamang nila kung sino ba yung mga nasa ulo nila, no? Kasi these are not, I am certain na si Alice Leal Guo at saka si Catherine Cassandra Leong, at the moment they don't appear to be the least guilty based on the evidence we have on hand. But
if we can get their testimonies and they started spilling out the beans, we are sure merong pang mas malaking mga tao rito. No? Okay. Sa pagkakaalam nyo, ano yung role ni Cassandra Lee dito sa Porac Pogo Hub na niraid ninyo? Siya po yung operations head. Siya po talaga Operations- nagpapatakbo. Nagpapatakbo ng mismong Pogo. Yes. Okay. Ano po si Cassie Lee doon sa... ito yung position niya sa Lucky South 99, no? Yes, yes. Okay. Sa Whirlwind, meron po ba siyang role doon officially? Technically, officially, wala po. Wala. Pero binanggit nyo nga may interlocking relationships yung board. Okay? Sa Behind the board- scenes. Behind the scenes. Okay. Ano ibig sabihin ng behind the scenes na binabanggit po ninyo? Money laundering, money trail, illicit cash flow, name it. Lahat pala, no? The full complement, kumbaga. Sige, yung pagpapaupa ng Whirlwind, ano po ba exactly yung gaano kalaki yung pinapaupa, ano po ito at kailan nagsimula? I cannot recall offhand from the top of my head kung kailan sila nagsimulang umupa, pero itong compound ng Whirlwind 2019 natayo na po ito. Nauna po ito ng onte doon sa Bamban, sapagkat sa aming investigasyon kami naniniwala, di ba tinanong ni Senator Gatchalian, paano nakapagpatayo yung Bamban ng 6.2 billion worth of structure is ang samantalang nakita lamang ng AMLAC na dumaan na pera 100 million. So talaga may money laundering dito, may pagtatago ng pera. Pero saan ang galing yung 6.1 billion na yon? Sa aming paniniwala, merong sharing of profits between Lucky South 99 and dito sa Sunyo 1, yung Baupu Development Corporation. So yung pera na ginamit ni Baupu para ipatayo itong Bamban ay infusion galing doon sa scamming activities ng Lucky South 99. Pero even So- din ang tanong dyan, paano na ipasok yung cash, di ba? Yun pa rin Yes. ang tanong dyan eh. So so malaking bahagi ang ginagampanan dito, kaya I think the AMLC, alam niyo katulong kasi natin yung AMLC sa lahat ng investigasyon namin. So they're looking into the relationship between these POGOs and the other regulated financial institutions, no? Kasi walang dumadaan sa bangko eh. So baka mamaya pwede, di natin alam, baka sa mga casinos, sa mga junkets or whatsoever, no? Pwedeng doon sa mga eroplano na bumababa, lumalapag doon sa mga economic zone authorities. Kaya, by the way, ang problema hindi lang dahil sa maraming illegal, Christian. Yung isang aspeto ng problema ng offshore gaming na hindi natin natututukan sapagkat maraming mga offshore gaming operations nagaganap sa loob ng mga export processing zones. At Oo. hindi po yun kontrolado ng PAGCOR. Ang may control lamang nun ay yung PEZA. So, marami tayong nakikitang offshore gaming operations sa North. Dito sa ilang bahagi ng Luzon, sa Central Luzon. No, so hindi po 'yun under the regulatory powers of PAGCOR. So baka mamaya yung ilang pera ay nanggagaling dito sa mga lugar na ito, sa mga export processing zones. No? Oo, pero ang point dyan, sir, it doesn't mean na they should go scot-free. Kasi kung hindi man sila abot ng kamay ng PAGCOR, responsibility ito ng PESA, di ba? Yes. Kaya nga yung PAGCOR, lagi po silang nananawagan. That is one piece of the puzzle that we in the national government should take a look at. No, kinakailangan mag-usap-usap ito, ma-brought into the picture, mapasok sa picture ng usapin ito. Kasi in Cagayan alone, in Norte, in Cagayan Valley alone, in the town of Santa Ana, Cagayan, if I am not mistaken, there are more than 10 offshore gaming operation, gambling areas, gambling companies inside Santa Ana, Cagayan. Wow. No, so Gaano kalaki yung Santa Ana to be able to house 10 Pogo hubs? my God, it's a very small municipality. I've been to that place. Maganda kasi yung beach resorts doon, no? Yeah. Facing the West Philippine Sea. Pero napakaliit ng lugar, Christian. Nung bago Actually- ako pumunta,
before I went there, when I went there before, Pilipinas pa po yan sa pagkakaalam ko. Parte pa po ng Pilipinas. Pero ngayong nasa PAOK na po ko as of last year, nung pinapadala sa akin yung mga intelligence reports ng mga kung sino-sino, Ultimo Panaderia, ang nagmamayari ng panaderia, ultimo mga club, mga bars, etc. Ang nagmamayari mga Chinese na. So, Pero sir, napaka niya na. I suppose, syempre, kausap nyo rito yung National Security Council, no? And other law enforcement agencies. Kasi hindi lang siya pogo, hindi lang siya sugal, no? Hindi lang siya scam. It's a big security issue given the location of Santa Ana, hindi po ba? yes, pinagbigay alam na po natin ito. At binabantayan na po ito ng military, ng National Defense at saka ng National Security Council. Bakit po? Inside Santa Ana is the Camilo Osias Naval Base, one of the EDCA sites. Sites, yes. Yes, and it is being surrounded by all of these offshore gaming operations. Kasi So definitely that's very pwede. dangerous. Diba nung sa mga previous na pag-uusap natin dyan, usually, binanggit dito ni Senator Gatchalian, yung mga pogo companies na ito, mukha unlimited pala yung mga foreign workers na pwede nila ipasok. So, ang laki ng possibility na magpasok sila ng mga spy or operatives disguised as pogo workers, tapos di-deploy dyan. Napaka-strategic, diba? Hindi po ba? That's true, Christian. Kaya nga, hindi lang talaga dapat yung mga PAGCO-regulated or yung mga scam farms outside of the export processing zones ang tutukan. Kaya lang, they have their own mandates, Christian, no? Law enforcement cannot go get inside without the imprimatur of the PESA. Kung halimbawa, kung sa Santa Ana, that's Cagayan Export Zone Authority, right? Economic Zone Authority. Kung dito naman Yes, sa Aurora, that is APECO. Aurora, I forgot the name, sa APECO. Then, kung sa Bataan, ganun din, and so on and so forth. So, kinakailangan tingnan talaga ito kasi ito yung isang bahagi ng problema na hindi na pag-uusapan. Lagi tayo nagpo-focus sa mga scam farms sa Luzon and so on, pero nakakalimutan natin yung mga posibleng mga nangyayaring scamming din sa loob nitong mga PESA sites na ito. Bilang pagtahilan po dito sa part na ito na pinag-uusapan natin, itong mga economic zones, they're meant to boost the economic activities doon sa mga lugar na yan, to encourage more investors. Pero syempre, hindi naman yan dapat maging cover for these illegal activities. Taking advantage of our tax perks, for instance, diba, doon sa mga areas na yan. So, yun ang puntong dapat. At least, maganda na hina-highlight nyo po yan, no? Pero balik po tayo dito sa sa mansion, no? Nakakagimbal nga, lalo yung comparison nyo, no? Mukhang mapapahiya, sabi nyo, yung mga property nila El Chapo at saka ni Pablo Escobar. Pablo Escobar. Okay. Nasilip na po ba? Paano na ipatayo yun, yung ganong kalaking property? Again, tulad nun sa Bamban, ang estimate doon ni Senator Gatchalian, 6.2 billion. Ito, paano naman naipasok yung ganong kalaking salapi at bigla siya sumulpot na mukhang ngayon lang nalaman ng marami. Marami nagbubulag-bulagan sa gobyerno natin, no, para mangyari yun. Tayo ay nagpapasalamat na yung kasalukuyang administrasyon ay talagang tinututukan po ito na problema ngayon sapagkat nakita nila yung implikasyon ng problema dito sa maraming bagay, no? So pati nga sa usapin ng food security may implikasyon na rin ito sapagkat ektarya, daan-daang ektarya ng lupa ay nabibili ng mga damis ng mga foreign nationals, no? So really we have to call to task the local government units, Christian, no? Kaya kahit papaano kami ay matindi ang pasasalamat natin kay Governor Pineda at saka kay Vice Governor Nanay Lilia Pineda sapagkat they've been proactive this past several weeks in investigating within Pampanga these problems in relation to the scam farms, to the Pogo farms na yan. Sapagkat yun nga, paano ba ito na ipatayo sa Porac, no? Nang ganon-ganon na lamang. No? So, sana nga, pag nabuksan lahat ng mga vaults, sapagkat hindi pa nabubuksan, Christian, yung vaults doon sa Porac. Ang nabuksan pa lang na vaults ay yung sa Puntana. So, I have to be transparent about it, no?
hindi pa nakakapag-release ng motion to break open yung korte para doon sa mga vaults sa ORAC, sapagkat pina-recount po kasi namin, no, kasi we have to be transparent, sapagkat nung una kong nakita yung return nung PNP-CIDG doon sa number of votes na kanilang in-return doon sa korte, 53 lang ang nailagay nila. Kaya lang, syempre may kasamang mga taga-PAOK doon. So, sabi ko, hindi pwedeng 53 lang yon kasi minomonitor ko yon personally during the time na nagbibilang kayo. Sabihin nyo, team 1 found 8 volts and so on and so forth. Kaya nung binilang ko, sabi ko, nagpas yun sa 53. Ang pagkakaalam ko, malapit-lapit sa 80 yung number of volts. Kaya pinapa-amend ko yung return kasi nung binilang ng PAOK ulit yung volts na nandoon, mali yung bilang ng CIDG, hindi 53, 78 yung physical volts na nakita ng PAOK doon. So we have to amend the return of the warrant sapagkat malaki ang discrepancy ng 53 to 78. No. Correct. So, sana pag nabuksan na yung mga volts na yon, Christian, may makita kami mga dokumento, mga ledgers, para malaman namin once and for all, sino ba talaga yung mga taong pumayag para maitayo itong napakalaking scam farm na ito sa kalagitnaan ng Central Luzon. Because Yung vault sa binaban... diba, Go ahead, Christian, someone or some people facilitated the building of these structures. Kasi marami nagbulag-bulagan dyan. Sana ma-identify ng ledgers. Sir, clarify ko lang, yung volts na 73 na binabanggit nyo, ito ba yung sa mansion o ito yung sa Pogo Hub? Sa Pogo Hub, doon sa Pogo Porac, Hub, 78. sa Porac. 53 ang initial na bilang, pero 78 yung actual na nabilang namin last week. Itong volts na ito, ano po itsura niyan? Mounted ba yun sa wall? Gano'ng kalaki? Gano'ng Hindi kakapal? naman, malalaki, not mounted, Christian, but really the type of safety bolts that you can buy in your mall, no? Ay, yung mga Yung nabibili mga sa True branded. Value. Yung iba, oo, mga ganun yan. Nabibili mo sa True Value, I hope you don't mind, sa SM, sa Robinsons, Okay lang. sa ganyan, no? So, yung mga Oo. nabibili sa mga ganun. Ano yan? May mga, yung tawag doon, yung may dial, ganun po ba yan? Or digital? Yeah, may mga disusi, may mga didial, and so on and so forth. Marami, so I'm sure may makukuha tayong mga ebidensya doon, Christian. Pero yung access doon, ano yan? Kailangan nyo ba sirain o meron kayong access? Wala, syempre. Sisirain yon. Kaya, i-grinder natin yon, Christian. Okay. Hindi kasi baka, di ba, may mga empleyado na inabutan kayo, baka naman nasa kanila yung access. Walang ganon. Talagang sisirain na lahat yan. Oh, yeah. Kaya kailangan natin yung court order, Christian. At Okay. pag ginagawa natin yung Christian, I just have to tell the public, lagi natin kasama yung Anti-Money Laundering Council para transparent po tayo. Hindi tayo mapagdudahan. Kailan nyo inaasahan na lumabas yung court order na yan para mabuksan yung mga vault? Kakatukin muna namin si PNP-CIDG. Isubmit na nila yung amended return. Sapagkat hindi po makakapaglabas yung court order kapag hindi sila nag-submit ng amended return. So, Miyerkules na ngayon, pag bukas wala pa ring amended return, problematic na yon. So, we need to discuss as a team. So kami nanonood po sa CIDG, yan po yung abila ng PAOK. Prepare na po yung Pakibilisan. amended return. Pakibilisan. Oo nga, excited na tayo malaman kung ano laman yan. Tsaka ang laki nga ng discrepancy 78 versus 53. Bakit naman ganun? Parang, anyway. Balik tayo rin sa dun sa organizational chart. Diba? Official to na sinubmit ng Lucky South 99. Okay? Nandun yung pangalan ni Harry Roque, nakalagay sa pangalan niya legal. Ang kine-claim ni Harry Roque sa kanyang pahayag, he never authorized his name to be included there. Are you buying that? Na hindi niya alam kung paano napunta rin yung pangalan niya. I could not say otherwise, Christian, no? Kasi testimonial yan. So, mahirap pasubalian yung mga testimonial evidence na ganyan. Unless someone denies or someone corroborates otherwise na alam niya. No? Pero as of now, I'll take it at face value kasi wala kaming ebidensya that could disprove that. Pero how are you treating the documents? Kasi official yun, di ba, na isinubmit at pinakita kanina sa Senado. Di ba? Sa Yeah. investigasyon ng PAOK, anong tingin niyo sa mga dokumento na yun?
They're certified true copy, and as far as we are concerned, those documents will speak for itself. This will speak for themselves. Then the persons discounting the authenticity of the facts stated therein will have to disprove those facts as stated there. So the burden of proof will be with them because these are certified true copies. Pero sa pag-iimbestiga niya so far, ano ba napag-alaman nyo? Totoo ba yung sinasabi ni Harry Roque na wala siyang kaugnayan dyan sa Lucky South 99? Baka naman, di ba sabi nyo kayo may mga interlocking relationships yan, di ba? Ano ang pagkakaalam nyo? Is he telling the truth? Well, as far as we are concerned, Christian, he is the lawyer of Lucky South 99. No, he represented Catherine Cassandra Ong. Kasama niya si Cassie Lee. So as far as we are concerned, he is the lawyer of Lucky South 99. Pero lawyering for a corporation is not a criminal offense. No? So, but later on, if someone puts him under oath and then he would perjure himself, that is an entirely different matter. Pero lawyering for Lucky South 99, sa tingin namin wala namang criminal doon. Pero kung meron siyang bahagi doon sa operasyon, ibang usapan na yon. Kasi the operations of Lucky South 99, Christian, is criminal in nature. Oo nga eh. Grabe yung mga nakita nyo ron, di ba? May mga torture chamber pa. So, sa mga ordinaryong... money laundering. Money laundering also. Okay. Yung assistant ni Harry Roque, ano yung napag-alaman niya na so far? Ano yung connection niya dito sa Pogo Hub na ito? Anong pangalan po niya? Yung Mr. Supranational? De La Serna po yung apelido, De La Serna. hindi ko matandaan yung first name. AR or JR? Okay, De La Serna. Ano yung napag-alaman niyo? How is he connected dito? To be honest, ang alam lang namin kung ano lang sinasabi nila sa media, no? Except for the fact na alam namin na tumira nga po talaga siya diyan. So nakita namin yung kanyang mga personal effects doon. So para bagang he was a boarder, no? So nakikitira siya sa loob noong compound na yon, yung isang villa doon, may isang dorm, isang room for him, no? So doon siya talaga, hindi ako sure kung nakikitira, pinatitira, anong konteksto, hindi namin alam. Kaya nga po, kami nakikiusap sa kanya na sana po makipagtulungan na po siya sa mga otoridad para naman matanggal natin siya doon sa mga persons of interest. Baka wala naman talaga siyang kinalaman dito, no? But we need to hear his story, Christian. Okay. Kay sabi niyo inintay niyo siyang sumagot, no, hindi sumasagot. Pero si Harry Roque, wala pa kayong formal communication with him. Wala pa po. So, ngayon nga mag-uusap-usap kami ngayong Friday. Friday po, may meeting kami ng mga prosecutors at saka ng CIDG. Mag-uusap-usap kami para once and for all, ma-identify na po namin kung sino na po ang, based on the evidence that we have, based on the document examination that we will be doing, ma-identify na namin kung sino-sino yung mga kakasuhan namin pa. Kasi may nauna na kaming kinasuhan, yung dalawang ng kidnappers at saka torturers. So, yung susunod na kakasuhan namin are the incorporators and the officers of Lucky South. So, malalaman natin ngayong Friday kung sino-sino at ano yung responsibilidad nila, bakit sila kinasuhan. Okay. 'Di ba canceled na po itong illegal na tong Lucky South 99, 'di ba? Wala siyang valid na lisensya, okay? Pero as far as bukod dito sa Porac, tapos 'di ba may connection din sabi nyo, yung cast of characters dun sa Banban. Meron pa ba silang ibang Pogo Hubs kung saan meron kayo na-identify na links? Yes. No. But please do not ask me where because the Okay, answer I understand. is yes. Okay, I understand. Ang isa kong gusto malaman po, kasi interesting yung binanggit niyo po sa amin last time, no? Na yung Banban tsaka Pogo Hub, Banban tsaka Porac Pogo Hubs, they were part of one big crime syndicate, no? Sa pagkakaalam nyo, so far kasi mas lumiliwanag na kahit papaano, no? Ilang sindikato yung nag-ooperate ng mga Pogos sa buong Pilipinas? Is it just 1, 2, 3? Or marami? Marami, Christian, no? Pero yung pinakamalaki ay yung nagko-connect doon sa Sand Valley, Clark, Pampanga, nagko-connect dito sa Bamban, nagko-connect dito sa Lucky South, sa Porac,
at maging sa ilan dito sa Metro Manila. No, so yung binubuo namin ngayon na yung tentacles nila that would lead to Metro Manila. Nakikita na namin kung saan papunta ito. So binubuo na lang namin yung mga ebidensya laban dun sa kanilang tentacles dito sa Metro Manila. So now it's beginning to look like not a tree anymore with multiple branches. Para na siyang isang pugita, octopus with several tentacles, no? So may isang malaking criminal organization dito na namamayagpag way back, as early as the early 2000, no? Then yung iba sumakay na lang doon sa phenomenon ng mga scam farms. So pero maliliit na organizations ito. Pero kung talagang mapupugutan natin yung ulo, itong Bamban, Porac, at yung kanilang iba pang mga tentacles, we have solved practically 75% of the problem. So ganun kalaki yung influence niya. Pag tinanggal yung ulo, 75% of the problem. Basically tanggal. Okay. Kumbaga siya yung OG, the original. Okay. Again, I understand the sensitivity of your investigation, pero ang gusto ko rin pumalaman, kung early 2000s pa nag-ooperate na yan, so I suppose marami na rin mga makapangyarihang mga tao yung nalalagyan nila. Hindi po ba? That is not far from the truth. That's very feasible, no? Very feasible po yan. Kasi sa mga pictures na nakikita ko personally, these individuals have hobnobbed with some of the most famous, no, in society, in politics, in business. So, who knows? Baka mamaya itong mga taong ito, hindi rin nila alam na itong mga taong ito ay mga criminal gang members, no? Pero nakakatakot ang impluwensya nila kasi yung isang minamanmanan namin halimbawa, uma-attend sa mga groundbreaking ng mga regional police office, mga groundbreaking ng kung ano-ano, miyembro ng isang sikat na organisasyon ng mga negosyante. Kaya kapag may mga donation yung kanilang organisasyon, nakakasama nila yung mga kung sino-sino mga bigwigs. So, magaling kasi sila eh. Ito yung binanggit ni Senator Gatchalian, di ba? Sabi nga niya, this criminal syndicates behind Pogo are business people. They know how to invest in marketing, connections, networking. No? So, ganun sila kagaling. Medyo nalulula ako sa scale ng trabaho nyo, no? Pero kasi inisip ko rito, ang laki ng perang involved dito, so napakadali para sa kanila na tapalan ng pera. Ilang mga opisyal, whether local or national, hindi po ba? For instance, pwede magbigay ng mga nagmamahalang SUV yan, di ba? Hindi mo naman matetration. Pag tinanong mo yung politiko, sasabihin, o government official, pahiram lang sa akin ng kaibigan ko yan. Hindi naman siya required na ipakita yung ORCR niyan, di ba? Maraming ganyan. Ang gusto ko rin pong tumbukin kasi mag-i-election tayo. I don't know whether you can answer this, no? Pero, of course, this requires a whole-of-nation approach. Alam natin na pwede na tapalan ng pera yung mga critical candidates, yung mga very important candidates that they see na tatakbo dito sa 2025 elections. So, is there a way for you and other government agencies to make the public even more aware na etong mga ito dapat binabantayan yan? Paano po ba? I honestly don't know the answer. This is not a rhetorical question. That is a very challenging question, Christian, given the extent of the influence that they have, they're able to exert. No, not just in government but in the whole country, no? Kasi remember, even the individual communities where they are operating have been co-opted, no? So you see people in social media depending, for example, Bamban Mayor Guo, and I will not take offense with that because they have benefited from her, right? So if the ordinary individuals, the ordinary Filipinos have benefited from people like her, and knowing that her money comes from illicit proceeds, so you could only imagine kung paano din siya didepensahan, albeit discreetly, na mga people in government that they have co-opted.
So this is a very uphill task as far as the Philippine government is concerned. But we should not how would I say it? Hindi kami dapat panghinaan ng loob. No? Kasi we have the support of the national government behind us. Ang kailangan lang namin is makita lang natin yung iba pang mga ehensya ng gobyerno sapagkat nagkaroon kami ng meeting sa Malacanang last month. Pinatawag kami ng Executive Secretary para ibigay ng Executive Secretary yung direktiba ng Pangulo with regards to this problem. Pero pagdating sa ibang mga ahensya, medyo mabagal yung response. No, hindi natin papangalanan yung ibang mga ahensya, pero kung makikinig man sila, sana mas mapabilis ang kanilang response. Kasi pag nagsingilan po rito, syempre, yung pinaka-slowpoke, yun po yung mapapagalitan, di ho ba? Yung kulelat, yun yung mapapasama. Yung mga nagtrabaho ng todo, syempre, yun ang valedictorian. So, that's the basic reality of life. At saka kung meron kaming makuhang ebidensya na yung ibang ahensya ay kaya nagbabagal-bagalan sapagkat nakikinabang, hindi rin naman mangingimi ang PAOK na ibigay yung ebidensya sa mga nakakataas at kasuhan sila. Di ho ba? Kasi yun ang trabaho namin eh. So, solution, put to jail not only the scammers, do not only deport the Chinese, but build evidence against government officials, current, former, LGU, national, who have facilitated and enabled the crime. No? Only then, if you will be able to put people behind bars, and really behind bars, hindi yung sasakay ng wheelchair, neck brace and all, tapos okay na. But really, put them behind bars, mapapanagot natin, only then talagang matatapos itong problemang ito. Kasi magkakaroon ng chilling effect, Christian eh. Kaya gusto natin itong si Mr. Winston Casio eh. I like you, sir, ha? The first time na nadinig ko kayo sa interview, you speak the truth. And that's very good. We need honest men in government. Before we end, babasahin ko lang isang comment dito. I hope hindi awkward sa inyo. Sabi ni Rick Roque, parang kayo raw si Elliot Ness. Okay. Hindi Yan naman lang. siguro. Yan Hindi lang. naman. I know this is very awkward for people like you. Pero again, at least I just want to show how appreciative our viewers are to what you guys are doing. Ganun naman dapat, di ba? Kung tama yung ginagawa, purihin. Pero kung hindi, tuligsain. So maraming salamat, sir, and thank you for joining us. Mag-uusap pa po tayo, sir, ha? Okay, madadala. Thank you, Christian. Have a good night. Bye-bye. Okay, maraming salamat po. Ayan, si PAOK spokesman Winston Casio. Okay? Anong tingin niyo sa interview natin? Malaman, no? Okay? Daming detalyeng galing kay Mr. Winston Casio. Pero syempre, sa mga nabitin, always be mindful na this is a live investigation. So, alam din natin yung mga limits natin. May mga bagay tayong hindi pwedeng itanong. May mga bagay tayo na hindi natin pwedeng busisiin pa dahil baka ma-compromise yung investigation nila. Ang maganda po dyan ay at least yung huli. Kaya hindi ko na siya tinanong eh. Magtatanong sana ako ng follow-up question dun sa mga mabagal o papatay-patay na mga ahensya ng gobyerno. Kasi ang isang tamang duda ron, mabagal ba kayo dahil incompetent na kayo, o busy kayo, o baka naman natapalan din kayo ng salapi galing dito sa mga sindikato ng Pogo. So sabi niya, maganda pati yung mga enablers, dati o kasalukuyang mga tao sa gobyerno na nag-i-enable o nag-enable nitong mga Pogo syndicates na ito, dapat kasuhan din at papanagutin. Yan po. Kaya dapat wag natin bibitawan ito. Kasi alam nyo, I don't know kung nare-realize ng marami sa ating mga kababayan kung gaano kalaki itong problemang dulot ng mga sindikatong ito. Ako, I don't buy the argument of some people. Ako, nadidinig ko, no? Nakakadismaya. Sinasabi nila, you have to make a distinction between legal and illegal pogos. Tingnan nyo yung datos, diba? Pakinggan yung sinasabi ng PAOK. Sila nagsasabi na yung lisensya galing sa PAGCOR, yung pagiging legal nila, front lang yun for those illegal activities. Kasi by its very nature, Pogo is illegal, di ba? Panoorin nyo uli yung ginawa natin explainer dyan. Bawal yan sa China, no?
Bawal sa kanila yung gambling at bawal sa kanila mga citizens yung mag-engage into in the gambling business overseas. Tayo naman, salamat sa dating Pangulo, talaga in-embrace natin, no? Wholeheartedly itong mga pogos na ito. So ngayon, ramdam na ramdam natin yung problema. Ang advice ko po sa ating mga botante, sa inyo po, mga nakikinig, alam po natin marami pa rin mga bulag-bulaga ng mga Pilipino, no? Marami pa rin po mga... Ayoko sabihin tanga, pero minsan gano'n na rin eh. Yung bulag na bulag dun sa mga kandidato, dun sa mga political personalities na halos sambahin na nila o himurin yung talampakan. Kung meron pa kayo natitirang katiting na pagmamahal sa inyong bayan, sa kinabukasan ng inyong mga anak, inyong mga apo, kung nare-realize nyo, base sa mga lumalabas na facts, kung gaano kasama at katindi yung problema na dulot nitong mga pogo na ito, sana po, iwaksi nyo na po, huwag nyo na po suportahan yung mga alam nyo mga politiko na dikit sa mga pogo. Hindi po mahirap malaman yan. Okay? Hindi po siya malaking sekreto. Madaling malaman. Maski sa local or even sa national. Pwede niyo identify, pag ito nanalo sa ganitong posisyon, sigurado ko, lalo mamamayagpag yung pogo. Minsan nagiging makasarili yung marami sa atin no? Anong ibig sabihin ko dito? Kunwari ko may-ari ka ng isang kondo, may-ari ka ng isang bahay, lumapit sa yung pogo. Babayaran ko yung bahay mo, cash. Doblehin natin. Ikaw naman, ibebenta mo na. Tapos kayo magkakapit bahay sa subdivision, ganun din yung mentality. Quick. Diba? Mabilis na pera. Ayun, before you know it, infested na ng mga pogo syndicate yung inyong community. Nagpapataya na. Ngayon, yung homeowners association yun ang mga problema. O baka minsan, pati yung homeowners association, ni-encourage yung mga ganyan. Diba? Ang isa sa mga response na dapat na ginagawa natin dyan, yung vigilance no? Again, yung vigilance, dapat yan, meron din syempreng limits yan. Hindi naman pwedeng vigilant ka tapos lahat na makita mong Chinese, pogo yan. Diba? Dapat meron din tayong distinction. This should not lead to tinatawag nating discrimination, di ba? Yung xenophobia. Pero dapat mulat yung mga mata natin. Kasi yun yung nangyayari sa Cagayan, yung binabanggit ni Mr. Winston Casio. Dapat kabahan kayo yan, di ba? Kung ganyang karami, 10 yung Pogo Hubs. Sabi niya, doon sa Santa Ana, Cagayan. I-google nyo na lang po kung gaano ka-strategic o critical yung lugar na yan. Bakit kaya siya yung of all places pinupuntahan ng mga Pogo? Diba? Ngayon, well, again, buti at least tinututukan to ng current administration itong problema ng Pogo. Kasi, eto, miski naman pagbalik-balik na rin niya yung mga facts, no? Talaga maraming salamat po, Tatay Digong Duterte. Dahil talaga namayagpag po yung Pogo sa ilalim ninyo. No? Minsan sinisingil talaga natin yung mga nating diba, alam niyo naman yung sistema ng politika natin, yung mga dating kaalyado ni Duterte, ngayon tumalon dito kay Bongbong Marcos, alam niyo naman, self-preservation, kanya-kanyang kasipsipan or political survival, talaga sinisingil natin yung mga nakakausap natin dyan no? Yung tipong ang tagal-tagal sumipsip dito kay Duterte, tapos biglang tumalon kay Marcos, todo sipsip dito kay Marcos. Ang problema, hindi parehong-pareho yung kanilang yung kanilang mga tindig sa issue, di ba? For example, sa China, magkaiba sila. Dito sa Pogo, magkaiba sila. Yung mga sip-sip, naiiba rin, di ba? Adjustable yung kanilang posisyon. Dati, pro-Pogo, ngayon, anti-Pogo. Ang sinasabi ko, mapapakinabangan niyo yung kanilang posisyon ngayon. Pero huwag niyo iisipin na wagas o dalisay ang kanilang mga intensyon. Mga oportunista po yung mga yan. Kapal ng mga pagmumukha, Yan ang sinasabi ko. Yan sa mga Pogo na yan. Bangan nyo. Yung kahapon, ang topic natin, yung senatorial election preview sa 2025. Sa tingin nyo ba, ito na, isa-isahin nyo na lang yung mga lumalabas sa mga pangalan dyan. Sino sa tingin nyo dyan yung mukhang protector ng Pogo? Hindi pong pag yan yung mga nanalo, talagang boboto yan in support of Pogo. Sa akin, at least, nakatutok yung current administration ngayon. Pero minsan magtataka rin kayo, no? Kanina, nabasa ko lang, may recommendation na yung Department of Finance under Secretary Ralph Recto para iba na yung mga Pogo na yan.
hindi naman po rocket science, no? Pag inisip natin, ano ba yung dulot na buti ng Pogo kumpara dun sa kasamaan na dulot nila? Talagang negative, no? Mas maraming kasamaan yung social cost na tinatawag ng mga Pogo na yan kumpara dun sa relatively hindi naman kalakihan na ambag nila sa ating ekonomiya. Actually, hindi na relatively. Katiting. Okay? Less than 1%. Oh. Ako, ang iniisip ko, bakit tahimik pa rin po ito si Pangulong Marcos pagdating din sa mga Pogo? Mas maganda kung magsalita na kayo, Mr. President. Kumikilos na yung mga tao nyo against Pogo kayo, tatahi-tahimik kayo dyan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na busy kayo. Kitang-kita nyo naman, napaka-immediate nitong threat na ito Diba? It's a national security issue na nga Oh. Mas maganda kung magsalita kayo, ano po ba tindig nyo pagdating sa Pogo? Para mas luminaw doon sa mga ahensya, doon sa mga politiko, kung ano ba dapat yung ginagawa diyan sa mga Pogo na yan. Oh. Syempre, yung mga local governments, malaki rin syempre yung responsibility sa mga yan. Kung pinapapasok nila yung Pogo, di ba? Ngayon, nagigising na yung iba. Pero minsan pang inisip nyo, ang dali kasing kontrolin ng mga local officials, no? Yung iba, suportahan mo lang yung kanilang kampanya sa eleksyon. Tapalan mo ng pera, papapasukin ka, nahawakan mo na yung konseho, lagyan mo yung mga konsehal, o yung mga bukal, edi pasok yung Pogo. Tapalan mo ng pera, lahat ng mga opisyal. Afford yung mga Pogo, kaya nilang gawin yan ano mangyayari dun sa mga residente? Magigising kayo, ang laki na ng compound dito, ano ba nangyayari dyan? Hindi alam, may mga tinotorture na pala dyan. Ayan, syempre, wag tayo maging makasarili. Syempre, sabihin na iba, nakikinabang kami kay mayor nakikinabang kami kay governor o kay congressman, o kay councilor. Kasi dahil, miski alam namin Pogo sila, bumabalik naman sa amin yung benepisyo. Nabibigyan kami ng konting ayuda. Okay, syempre, marami talaga yung nangangailangan, pero pag tinignan natin yung big picture, napakalaking salot ang dulot nito kumpara dun sa mga immediate na benefits na nakikita natin. Ayun, ang sa akin lang, tutukan po natin itong mga Pogo na ito.